Sino ang mananalo sa kanilang dalawa? Kakashi Hatake na may Mangekyo Sharingan at tinaguri ang pinakamalakas na Junin and madaming alam na mga techniques versus Guy na Master of Taijutsu. Alam naman natin na itong dalawa na ito ang pinakamalakas na Jonin during Naruto series. Kumbaga above Jonin level nga yung mga lakas nila kung ikukumpara yan sa lahat ng Jonin sa buong Konoha. And I think kasama na nga dito siguro yung mga ibang Jonin sa iba't ibang mga bayan. And kung agree nga kayo dito mga idol na si Kakashi at si Might Guy nga ang pinakamalakas na Jonin, i-comment mo na yan sa comment section sa ibaba. What if maglaban nga itong dalawa na ito? Sino kaya sa tingin nyo mga idol yung possible na manalo sa kanilang dalawa? Si Might Guy nga ba na Master of Taijutsu? Or si Kakashi nga ba na mayroong Mangekyo Sharingan? Maybe some of you says Kakashi ang mananalo, and maybe some of you si Guy ang mananalo. Pero we are not sure about that guys. Dahil alam naman natin na parehas ngang malakas itong dalawa na ito. Well, bago nga tayo magsimula, just make sure guys na nakapalo ka nga sa aking Facebook page. Kunting kembot na lang mga idol, magwa 100 followers na nga tayo. And also, wag mo na din kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Dahil malaking tulong na nga yan para sa pag-grow ng ating YouTube channel. Anyways, bago nga natin alamin kung sino sa kanila ang pinakamalakas at pinakamagaling pagdating sa labanan, alamin muna natin yung mga kanilang mga abilidad at jutsu na kayang-kaya nilang i-perform, and also yung mga jutsu na ipinakita nila sa buong Naruto series. And dito nga ay unahin muna natin alamin at isa-isahin yung mga jutsu at abilidad ni Might Guy. Unang-una nga sa kanyang mga abilidad ay ang kilalang-kilala naman natin na 8 Inner Gates Formation. Ito nga yung ginamit niya para kalabanin si Jinchuriki Madara. At sunod pa nga dito ay yung kanyang Evening Elephant. Ito nga yung ginamit ni Might Guy na pagsuntok sa hangin ng napakalakas. Noong tumama nga ito kay Madara halos hindi nga siya makagalaw sa sobrang bilis at lakas dahil parang inihigop nga siya ng teknik ni Guy na parang vacuum. And also Morning Peacock. Ito nga yung sumusuntok si Might Guy ng sobrang napakabilis. And they are set ablaze by sheer speed and friction, which is turns create a peacock-like a fan of flames around the opponent. At nakita nga natin itong ginamit ni Might Guy noong nilabanan nga niya ang clone ni Kisame noong rescue mission arc ng Kashikage na si Gaara. At isa pa nga sa mga jutsu niya ay ang Night Guy. Ang Night Guy nga ang pinakamabilis na teknik ni Might Guy kapag nga binuksan niya ang lahat ng kanyang 8 inner gates. Magagawa nga niya ang Night Guy. Etong teknik nga na ito is kayang magpatama ng pinakamalakas na sipa sa isang kalaban na kayang puminsala sa isang normal na ninja. Or else, maaaring ikamatay pa ng ordinaryong ninja kung sakasakaling gamitin ito ni Might Guy. At ito nga yung ginamit ni Might Guy against kay Madara sa kanyang huling atake noon sa 4th Great Ninja War. Ngayong nalaman na natin yung mga iba't ibang jutsu na ginagamit ni Might Guy, alamin naman natin kung ano-anong mga jutsu yung ginagamit ni Hatake Kakashi. Kilalang kilala naman natin itong si Hatake Kakashi na isa sa mga pinakamagaling, pinakamalakas na ninja sa Konoha. At anak pa nga siya ng puting pangil ng Konoha. Pero ano-ano nga ba yung mga ginagamit niya mga teknik at mga ipinakita sa buong Naruto series? Ito nga si Kakashi ay nagtataglay ng isa sa mga pinakamalakas na dojutsu ng mga mata. At ito nga ay Sharingan. At hindi lang ito basta-basta Sharingan o normal Sharingan, kundi isa nga itong Mangekyo Sharingan, na masasabi nga natin na malakas na Sharingan. At ito ang Sharingan na ito ay nakuha nga niya sa kanyang kaibigan na si Obito. At sa laban naman nila ni Kaguya, ipinahiram nga ni Obito ang kanyang Sharingan kay Kakashi. Kaya naman during labanan nga nila si Kaguya, ay nagposes nga si Kakashi ng Double Sharingan o DMS. Kaya naman nakaya nga niyang isamon ang Susanoo sa maikling oras lang, kahit nga hindi nga siya tunay na Uchiha. At hindi nga lang pagsamon ang nagawa ni Kakashi, may kakayaan nga din na magbato ang Susanoo ni Kakashi ng Kamui Shuriken. At kayang-kaya din ni Kakashi mag-perform ng iba't ibang elemento katulad ng water style jutsu. Katulad na lang neto ang Water Dragon Bullet Technique, Lightning Style, Lightning Blade, or mas kilala nating Raikiri, na masasabi nga natin guys na pinakamalakas na signature technique ni Kakashi. At bukod tanging si Kakashi at Sasuke nga lang ang nakakagawa noon sa buong Naruto series.
And also, kaya nga din niya mag-perform ng earth release, katulad na lang ng earth style mud wall. At kung bitin ka pa nga mga idol, kaya nga din niya mag-perform ng fire release. Katulad na nga lang din ng fire release Great Fireball na mga Uchiha. And kayang-kaya nga din niyang i-perform ang with nature Rasengan o normal na Rasengan. And kung nakukulangan ka pa talaga mga idol, kayang-kaya din ni Kakashi mag-perform ng di gaanong kalakasang genjutsu. And possible lang na gumana ito sa mga maihinang ninja. Or in short, gagana lang ito kay Sakura. Just kidding. Anyways, in short, parang ang avatar si Kakashi. At kung sakasakaling maglalaban sa isang labanan si Kakashi at Might Guy, sino kaya yung posibleng manalo if ever man na maglaban sila? Sa nga lang ang sigurado ako mga idol. For sure, napaka-interesado at kapakapanabik ang mga pwedeng mangyari sa labanan nilang dalawa. Dahil nga yan, parehas nga silang elite jonins ng Konoha. And also, parehas nga rin silang malakas at magaling. Pagdating sa speed, masasabi ko nga na sobrang napakabilis ni Kakashi. Lalong-lalo na nga dahil sa kanyang Mangekyou Sharingan. At kaya nga neto makagawa ng kamangha-manghang bilis na di natin aakalain. At ganun din naman si Guy. Dahil nakita naman natin sa Might Guy versus Madara, ay makikita nga natin na sobrang napakabilis nga ni Might Guy dito. At kahit nga mismo si Madara ay hindi kayang sabayan yung mga kinikilos ni Might Guy. Dahil nga sobrang bilis niya. And sobrang napakahirap magdesisyon sa part na ito mga idol. Dahil parehas nga lang din talaga silang mabilis. Kaya ibibigay ko na nga lang yung desisyon sa inyo. Kayo na ang bahalang magdesisyon kung sino talaga ang pinakamabilis sa kanilang dalawa. And make sure na itag nyo nga ako para mabasa ko. Anyways, kung usapang strength naman ang pag-uusapan, ay parehas naman na nagpakita ng kahanga-hangang lakas si Kakashi at Might Guy. Pero dito nga sa kategory na ito ay mas lamang si Might Guy. Dahil kung titignan nga natin sa 4th Great Ninja War, ay noong ginamit nga niya ang kanyang Night Guy against kay Madara ay halos mapatay na nga niya si Madara. And dito pa nga lang sa jutsu ni Might Guy, kapag nga ginamit nga niya ito ay siguradong sigurado ako guys na mapapatay niya si Kakashi nang walang kahirap-hirap. And kung in terms of battle IQ naman ay masasabi ko nga na panalo na si Kakashi or may advantage si Kakashi pagdating sa kategory na ito. Dahil alam naman natin at wala namang duda na si Kakashi ay napakatalinong ninja. At napakagaling din netong gumawa ng mga strategy sa pakikipaglaban. At mahalin tulad din ito or kasing talino nga niya si Shikamaru. So siguro dito for me, mananalo si Kakashi dito in terms of battle IQ. At isa pa nga sa mga kategory na masasabi ko na napakahirap ding magdesisyon patungkol dito, at ito nga ang durability. Dahil itong dalawa na ito ay parehong napakatibay sa labanan. Kumbaga hindi sila agad-agad natutumba o naapektuhan ng kahit na mga malalakas na combination technique ng mga kalaban. Ito nga si DMS Kakashi ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang kapangyarihan at lakas. Kumbaga yung lakas ni Kakashi ay mas nadadagdagan pa yung kanyang lakas ng ilang beses. Lalong-lalo na nga ay kayang-kayang gamitin ni Kakashi ang Susanoo kahit sa maikling panahon lamang. So meaning sapat pa rin yon para magamit sa labanan. Samantalang yung kay Might Guy, ito ang 8 inner gates formation niya ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang lakas at bilis. Na maaalin tulad nga natin sa lakas na pinagsama-samang 5 kage ng iba't ibang mga bansa. Kahit nga sobrang lakas ng teknik na ito, meron pa rin itong masamang resulta sa isang user. Lalong-lalo na nga kay Might Guy. Kapag nga ginamit ni Might Guy ang kanyang 8 inner gates formation, ang kapalit nga neto ay ang kanyang buhay. Pero sa kabutihang palad nga mga idol ay sinave nga siya ni Naruto sa bingit ng kamatayan. At nagresulta lang ito ng permanentang pinsala sa kanyang binte. At hindi na nga siya uli makakalakad ng normal. At ito nga lang yung nakuha niyang pinsala noong labanan niya si Madara Uchiha noong 4th Great Ninja War. Anyways guys, hindi talaga ganon kadaling magdesisyon kung sino nga ba talaga sa kanilang dalawa ang mas malakas pagdating sa labanan. At napakadami ko nga ding nakikita at nababasa patungkol sa kanilang dalawa. Kung sino nga ba ang mananalo sa pagitan nilang dalawa kung sakasakaling maglalaban sila. Pero depende nga yan guys, dahil depende yan sa sitwasyon ng kanilang laban, sa kanilang mga strategy kung paano nila tatalunin yung isa't isa. Diba? We are not sure. Or di kaya naman is kung paano nila gagamitin yung kanilang mga kakayahan pagdating sa labanan. Kaya ikaw, para sa'yo, sino kaya sa tingin mo yung possible na mananalo kung magkakaroon ng chance na maglaban sila sa isang serious battle? Comment mo na nga yan sa ating comment section sa ibaba at pag-usapan natin yan. At hanggang dito na nga lang yung ating content sa video na ito mga idol. Sana nga ay naliwanagan kayo at
nag-enjoy kayo sa content na ito. Kaya naman, huwag mong kalimutang mag-follow sa ating Facebook page dahil malapit na nga tayo maka 100 followers. And also, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod na content.